process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. So for me, it's political. I'm not again referring to Makabayan. Makabayan has been a consistent organization about this. Pero ito, kintulak niya tungkol dito. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. So sinuportahan ko yung dalawa. Ano yung unang binilate? Yung pagiging pagkakaisa, away ka agad. Pangalawa, itong pera. Na ngayon lang namin nakita, kami ni Ma'am Lisa, I was in the cabinet then, she was in Congress. Kami ni Kong Franz, nitong kailan lang. Pero ngayon ko lang nakita talaga yung organisadong pagnanakaw ng pondo. Ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan ninyo, buti nga, Makabayan, nagsasalita, pero lahat ng institusyon ng ating bansa, Kongreso, Senado, sangkot doon sa sinasabing nakawan. Pero yung malungkot sa committee report, ilan lang yung nailagay na pangalan. Thank you. Rep. Lisa, sa tingin ko, ito lang, correct me if I'm wrong, you agree with that framing na corrupt din si Marcos? Definitely, kaya nga kami Yes. nag-file ng impeachment complaint. But let me just say this, no? Kasi parang sa akin lang, mahirap tanggapin na yung reasoning na corrupt naman silang lahat eh. So dapat pantay-pantay silang maging accountable. O nagnakaw naman silang lahat eh. Bakit hindi fair? Ito lang ang tinututukan mo. Definitely, I agree with the Secretary Defensor kaugnay ng confidential fund. Talagang ang laki. 50% ng buong confidential fund ay na kay Marcos, no? At saka yung intelligence funds, no? Mas malaki pa ang, for example, yung intelligence and confidential fund niya, mas malaki pa doon sa ating peace and order institutions, no? Like the AFP, PNP, etc., etc. So, hindi mo alam kung anong pino-fortify ni Presidente Marcos at napakalaki yung kanyang confidential and intelligence funds. But, be that as it may, I think, tingnan natin yung kanya-kanyang, meron tayong dapat na accountability, no? Na kailangang gawin ng mga opisyalis na yan. At kung sila ay may mga kasalanan, hindi pwedeng sabihin na, yan naman, nagnakaw rin eh. Ang laki rin ng confidential fund ni Pangulo. So, therefore, wag mo nang erase ito kay Vice. Kasi mas malaki yung kay Pangulo. Although, Rep. Lisa, meron kasing implication yung statement na it's not just na pareha silang corrupt. Mas corrupt si Marcos in terms of amount, in terms of kung ano ang role niya sa budget process, Exactly. of hundreds of billions, ito hundreds of millions. Now, I think yung pinaka-naging question dito, bakit tututok kay Sara Duterte, relatively, mas insignificant yung mga binabato sa kanyang case of corruption. Ito, mas serious yung kay Marcos. Kumbaga, based on emphasis, why is it na maybe may ibang grupo na may gano'n, ano? Pero sinabi rin naman ni Secretary Defensor na as far as Makabayan is concerned, talagang sinabi nga namin nasa tuktok eh. Nasa tuktok ng gobyerno yung talagang pinakamalaking kurakot. And that is Marcos. No? So, in-identify namin yan. It's just that, ang sinasabi ko lang ngayon is that dapat valid ang grounds mo. When we talk about impeachment, yung iyong mga facts at saka yung iyong charge ay naaayon sa kung ano ang iyong china-charge doon sa impeachable officer. Last follow-up lang siguro, Rep. Lisa. Sa palagay ko, sige. ano lang. Okay, linaw mo na si Sec Mike and then Linaw ko lang I'll follow. kasi pag nagsalita ako nung bakit dito, ganito, hindi ko pinupoint out ang Makabayan. Ang pinupoint out ko yung administration and their people in Congress. Kasi Makabayan naman, kahit naman nung magkakasama kami, di ba, pag may question sa OBP, sa DND, they will question it. Kumbaga, let the Makabayan will do yung kanilang principled stand
on the issue. So, okay sa akin yan. Ang sinasabi ko, yung administration and the House and yung mga tao nila sa loob ng Kongreso. For example, nung nagtanong ng intelligence funds kay Vice President, nung hindi pa magkaaway, tuloy naman eh. Wala namang problema eh. Di ba? Baka ba would continue their questioning, okay yan. Pero nung naging kaaway na, ayun, sumakay na. Yun ang pinapoint out ko. So, dito, alam ng administration na even the Commission on Audit, na in the process of liquidation, may ginagawa pa sila dyan sa COA. And it's happening in other departments. Di ba? May ganun sila. Pero, nakita nila, sumabay na rin sila sa panawagan. And I'm sure itutulak nila yan, yung ganito. So, let me just make a distinction na yung makabayan and the administration about it. Replisa, direktahin ko na yung tanong. Do you find it equally important na both si Marcos at si Sara ay ma-impeach? Kasi the way it is framed by Sec Mike, correct me if I'm wrong, mas mabigat yung kay Marcos eh. So, ang tanong ko, do you find it equally important regardless na magkaiba ng amount, mas matindi yung mga ebidensyang lumalabas kay Marcos, and why? If yes, why? Yeah. Well, precisely, ang position nga namin, in the first place, nung lumabas ang iskandalo na ito, lahat ng sangkot, managot. So nakita naman doon sa mga ebidensya na si Presidente Marcos at saka si Vice Presidente, sangkot doon sa korupsyon. Kaya ang position namin, yes. Kung ikaw ay sangkot at ang tangan ng taong bayan ay impeachment para ikaw ay managot, gawin natin yan. Kaya kami nag-file ng impeachment complaint sa dalawa. At on the point of Secretary Defensor na sinabing matindi at mas malaking halaga, no? Ang kinurakot ni Marcos doon, nag-agree ako sa iyo, no? Totoo 'yan at pinakita 'yan ng mga ebidensya, no? Kaya talaga questionable, no? Na merong tinitingnan at may tinititigan ang Kongreso. At questionable na may tinitingnan at may tinititigan ngayon pa lang sa Committee on Justice by dismissing the impeachment complaint against President Marcos for saying that it is insufficient in substance, whereas yung substance doon pa sa hearing sa susunod pa Pero yun yung pinauna agad nila kahit wala sa proseso and the members of the Committee on Justice violated their own rules. Di ba? Para, ang tingin namin na rason dyan, para hindi lumabas kung gaano katindi, kung gaano kalalim, at kung gaano kalawak ang involvement ni Presidente Marcos sa korupsyon. Kaya ayaw na nila yung next part na kung saan doon maglalabasan ng mga ebidensya. Okay, I'll get this out of the way lang, yung nakabinbin na sabi ko na sa inyo, Teacher Franz, na tanong, para I'll just masagot nyo na. Kayo ay edukador. At itong impeachment case kay Sara Duterte ay relating to the fact na siya ay DepEd Secretary at merong mga confidential funds sa loob ng Departamento ng Edukasyon. Anong tingin ninyo? Yan ba ay necessary na magkaroon ng confidential funds ang isang Department of Education Secretary? At bakit kailangan? So, yun nga yung nakakatawa, no? Unprecedented. Ito, no, sa panahon ni BP Sara, nung Education Secretary siya, na nagkaroon ng 150 million na confidential funds. Never yan na nangyari sa Department of Education. Kasi alam naman natin ano yung confidential funds, ano, saan to ginagamit. At kung ang may kailang na magkaroon ng ganyan, yung mga security agencies natin. So, yun pa lang, no? Ano yung purpose ng 150 million na request para sa confidential funds ng Department of Education? Kaya nga nung binusisi yan sa good government, nakita natin na gumamit ng mga falsified na mga documents para nga i-justify. Yung sinasabi nilang, ano ba yung mga dahilan?
meron daw mga komunistang teacher, mga bata daw na nire-recruit, etc. Yung mga ganon yung narinig namin na na mga paliwanag. At hindi naman ito na substantiate din nung paano ginamit itong 150 million. Kaya kami ay kami ay talagang hindi kami naniwala, no? Hindi pwedeng ma-justify yan doon sa mga sinasabi lang. At yun na nga, nakita natin, naglagay ng humingi ng mga peking accomplishment report from the AFP. Pero sabi nga ng military na nandoon, hindi naman daw gumamit siya ng confidential funds. Hiningi lang ni Michael Powa, dating USEC, para i-justify yung 150 million. Kaya, ito, yung 150 million na to, nasayang lang Dapat nagamit ito doon sa mga kakulangan natin sa edukasyon. Okay, follow up lang din, Teacher Franz. Alam naman natin na merong whole of nation approach pagdating doon sa counterterrorism, ganyan. So hindi lang naman DepEd ang merong confidential funds, ibang mga ahensya ng gobyerno as a result of that whole of nation approach. Hindi kaya justified yung confidential funds na yon dahil ang utos ay whole of nation approach pagdating sa counterterrorism. And therefore, meron ng DepEd, meron ang Department of Labor, meron ng DILG. Hindi kaya justified yun doon sa ganyang bagay? Well, kung ma-justify nila sa ang mga activities mahalaga kasi ma-justify nila anong mga activities ng DepEd. Kasi dun sa nakuha naming dokumento, Attorney Luke, parang copy-paste lang ito nung ginawa nila sa Office of the Vice President. Kung makikita natin yung mga documents. Kaya hindi naman na-satisfy ng Department of Education yung paggamit itong 150 million. So, whole of the nation approach, yung tinitignan nila na pag-counter doon sa di ba sinasabi na counter-insurgency. Pero ano ba yung binigay nilang mga dokumento? Paano nila pinatunayan na kailangan ng DepEd dyan? Okay. Sec Mike, yung sinasabi nyo na political ito obvious naman binasura ang kay Marcos, mukhang ang kay Sara, mukhang tutuluyan nila. Dahil ito ay gusto lang nilang pigilan si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Now, what would you say to those na stating the obvious? Because they state the obvious na ang impeachment naman is really a political process. It is also political. Meaning to say, political forces get to choose kung sino ang tatanggalin at ma-impeach. At numbers game yan If you have the numbers, then magkakaroon nga ng impeachment. If you don't have the numbers, ay walang impeachment. And that's perfectly fine under the Constitution because precisely, impeachment is a political process. Anong masasabi mo dyan? Well, okay, Attorney Luke, again, pag nagsalita ako, it's not, parang, it does not refer to the actions of the Makamayan Bloc. No? Let me just clarify that kasi baka nami-mix na pag nagsalita ako, it's pointing to them. No, as I've said, consistent sila. Okay sa akin yan. Pagdating mo dun sa political, malinaw sa akin, kung hindi ka kalaban si Inday Sara Duterte, hindi mangyayari to. Hindi mangyayari yung pagbusisi ng Office of the Vice President Funds, hindi papayagan niya ng Committee on Budget, ng Budget Deliberations, hindi papayagan niyang busisiin. In fact, confidential funds yan Talagang hindi na pubusisi yan. Ang pwedeng gawin ng COA dyan is to make an order kung ano yung papwede, ano yung papayagan. And naalala ko, wala pang 10 taon nakaraan. Diyan sa Quezon City, di ba yung naggaran ng confidential funds, nagpapamerienda. And you're talking of a local government, no, na mas malaki pa nga yung pondong ginagamit relative to the budget of Inday Sara Duterte. So sa akin, very political talaga yung nangyayari. Ito na lang isang kwento dun sa nangyari sa flood control scandal. Si Henry Alcantara, yung kanyang inamin na pondong pumunta sa kanya sa flood control, 30 billion pesos. Pag tiningnan mo yung 10% doon, na tingin ko mas malaki pa yung kita niya dahil ghost project naman yon, 4 billion pesos. Yung kanya lang as DE. Kung kanino pa siya nag-deliver kay Bernardo, kung sino pa mga politiko, hindi ko na alam yon. 4 billion pesos. Ang sinoli niyang pera, 300 million pesos. Ang nasoli niya na is 181. Ang commitment niya is 300 million pesos. So parang babalik ako doon sa punto na
Ito yung problema natin. Ito yung ating kailangan pagtuunan ng pansin. Bakit tayo nakatutok sa isang problema na may proseso pang sarili yan? Di ba? Meron pa yan eh. May COA may appeal, may MR sila, pupunta pa yan sa korte, pero walang problema. Ang punto ko, Kongreso, bakit kayo parang bulag tayo? Isang distrito, isang DE, 4 na bilyon, 594, hindi nyo inimbestigahan. Ano mga proyekto ang nawala dito sa nangyayaring diversion na sinasabi, yung binanggit ng Makabayan Block na yung unallocated funds. Yung Metro Manila Subway, dapat tapos yan by 2028. Anong ginawa nila? Kinuha yung pondo, itong programa inilagay sa unallocated, naglagay ng flood control, cat's eye, netting, solar light, puro high kickback projects ipinalit. Anong nawala mga proyekto? Metro Manila Subway, yung North and South Rail, yung long haul papunta ng South Rail, Panay Guimaras Road, yung Laguna Lake na kalye, lahat ng to delayed. Anong sinasabing pag-aaral? Nag-usap kami ni Congressman Erice. Sa tansya niya, ang penalty natin is 400 billion pesos. So, ang problema ng bansa, ito ang nangyayari sa ngayon, nagtutuon sila sa isang problema na kung titingnan mo naman, hindi pa nga tapos ang legal na proseso dito, pero dahil may politika, ayaw nilang manalo at gusto nilang wag umupo, ito yung tinatarget nila. Gusto ko pa sanang magtuloy-tuloy ang ating baliktaktakan dito, pero buksan naman muna natin sa media ang mga tanong sa ating mga guest. So, sige. Hello po, I'm Agatha Gregorio of ABS-CBN News. Yesterday afternoon nga raw po, na-refer na raw po sa Office of the House Speaker yung impeachment complaints against the Vice President. Kayo lang po bilang mga nag-file, ano po yung ideal scenario for you moving forward na ma-refer na po sa Justice Committee on Monday po? Well, natutuwa kami, no? Masisimulan na yung proseso. No, once na napunta na to kay Speaker at ma-refer na ito ng Committee on Rules doon sa Committee on Justice, doon na magsisimula yung proseso ng impeachment. Kaya natutuwa kami na baka next week, no, dahil na-refer na ito, ay makapag-schedule na rin, hopefully, yung Committee on Justice, no, doon sa kanilang, doon sa pagdinig dito sa impeachment complaint ni Sara Duterte. And in relation nga po dun sa impeachment complaint against the President nga po, nakita po natin na sinabing insufficient in substance. Pero kayo pa rin po, confident pa rin po kayo sa sufficiency po ng complaints ninyo, seeing how the Justice Committee handled that complaint po? Yung against President Marcos po, seeing yung nangyari po dun sa hearing, confident pa rin naman po kayo na lulusot po? Ang tingin namin, very sufficient in substance. Yung complaint namin laban kay Presidente Marcos, meron kaming recital of facts, no, pointing to the impeachable offense. Meron kaming attachments, no? Yung laging pinapakita ni Congressman Tino na flash disk, yung ilan sa mga ebidensya nandun. At hinihintay lang namin yung hearing schedule, no? Para mas maibukas yung mga ebidensya na meron kami. At ang gusto nga namin talaga, ipatawag yung key people, si Secretary Bunoan, si Executive Secretary Bersamin, si Pangandaman, si Yusek Bernardo, si Saldico, lahat yan ipatawag at nang magkaalaman, no? Kasi sila yung may mga information. At ang problema, nakita na rin naman natin, talagang napaka-soft yung handling sa mga ito. Either pinayagan na lang na mag-resign, mag-leave, pinayagan mga ibang bansa, o di kaya ay hindi talaga nila kinukumpel
na mag-appear doon sa mga hearings tong mga ito na may hawak ng ebidensya. Kaya inaasahan namin sa impeachment sana, no, na mapatawag sila. And then, of course, gaya ng sinabi ko kanina, nagpapatunay lang ito na ayaw talaga na ibulgar yung totoo. Kasi masyadong mabigat yung mga ebidensya at posibleng sabihin ng mga ito. Kaya hindi na, kumbaga, sinasabi ko nga, premeditated at saka premature murder ang ginawa doon sa impeachment complaint. Sa bahagi naman ng impeachment articles, no, yung complaints namin laban kay BP Sara, confident kami, no, yung isang ano na yun, no, yung betrayal of public trust, na uusad ito dahil nakita nga natin sa Committee on Good Government with the authentic mga documents from different agencies, ay eto na yun pinatunayan na halos yun. Kaya confident kami na pagdating nito sa Committee on Justice ay matutuloy ito hanggang dun sa hearing proper. Thank you po. Okay. Hello po, I'm Lance from Newswatch Plus, formerly CNN Philippines. So, Kongs, yung tanong ko lang po would be first, kasi may chance pa naman na mabago yung desisyon kapag binaliktad ng Kamara or ng one-third dun sa scenario, yung desisyon doon sa pagbasura sa impeachment complaint versus President Bongbong Marcos. Pero sa current political landscape ngayon sa Kamara, do you think parang how likely is the reversal? Do you think talagang at this point, patay na yung mga reklamong yun, given the political landscape now at the House? Kung real talk lang, tama yung sinasabi mo no? Na talagang it's a miracle, no? Pero sabi nga ni let me be poetic at this time. Sabi nga ni John Donne na sumulat ng Sonnet 10, Death be not proud, describing about the paradox of death. Na kung saan pag may kamatayan, ang isang aspeto rin yan, may mabubuhay. At palagay ko, mabubuhay sa lansangan yung protesta ng mamamayan. Kaya nga sa February meron ng plano, no? Para doon sa malawak na pagkilos laban sa mga kurakot. How about Kong Castro and Defensor po? Well, with the current political landscape nga na sinabi mo, na tingin natin marami doong, ang tawag nga nila, mahal na Pangulong Marcos noon. So, tingin natin very slim talaga yung chance. Unless magkaroon talaga ng ng isang baka merong isang pangyayari na talagang magtutulak doon sa mga kongresista na talagang manindigan para panagutin si President Marcos given nga yung gravity noong mga evidences. Dahil si Ma'am Lisa poetic o biblical naman. It is easier for a camel to enter the eye of the needle than for Congress to pass the impeachment against BBM Marcos. May second question po would be about the Vice President naman. Given po dun sa nakita nating proceedings dito sa Kamara in terms of sufficiency in substance and form, and yun nga po hindi nakalusot doon sa substance requirement yung mga dalawang impeachment complaints kay President Bongbong Marcos, do you think, especially for the complainants, may impact po ito sa pagtingin ng Kamara doon sa sufficiency in form and substance nitong mga inihain yung reklamo laban sa Vice Presidente? O do you think mas magiging madali po ba yung proseso in declaring this as sufficient in substance given these were refiled versions naman? Well, parehas naman kaming confident dun sa impeachment kay Marcos at lalong-lalo na ito kay VP na sabi ko nga
nung last year, nung last Congress pa ito na tinalakay ng extensive dun sa committee. Kaya tingin namin hindi kami mahihirapan talaga na makalusot itong impeachment kay Sara Duterte in terms of substance. Good morning po, I'm Nino from Hataw. Let's face to the reality sa Congress, number games po yun, tsaka political. So, automatic na so, kay President Marcos, wala. Isang mic. Hello, yeah. Kasi po, tingin na po natin na patay na po yung impeachment laban kay Pangulong Marcos, and you saying, you admitted, na pupunta na lang po kay sa kalye, sa kalsada. Pero alam niyo naman po yung administrasyon, ilan ng mga big rallies ang naganap, pero parang bingi pa rin sa katotohanan na ibinabato niyo sa kanila. Sa tingin niyo, mapapanagot niyo ang Pangulong Marcos after his term na po ba? Actually, meron naman tayong mga historical instances na nagpakita na nagiging epektibo yung protesta ng mamamayan sa lansangan, no? 'Di ba? Yung EDSA 1, EDSA 2 ay nagpakita na sa pamamagitan ng pagkilos ng mamamayan ay humahakbang sila, no? Doon sa accountability na gusto nila sa mga particular presidente natin. Kaya hindi ko minamaliit ang proseso na yon, no? Kaya hindi natin pwedeng masabi na maliit naman, therefore wala na. May mga bagay na pwedeng mangyari kung saan ay ma-ignite yung malawak na pagkilos ng mamamayan. At lalong higit kung ito kung lalong sinisikil at saka pinipigil ang paglabas ng katotohanan. Nasa kasaysayan na natin yan. Idagdagan ko lang yung sinabi ni Ma'am Lisa. Noong panahon ng EDSA 1, pinatay si Ninoy 1983. Umabot ng 3 taon pa bago nagkaroon ng malawakang pagkilos yung taong bayan. Nung panahon ng impeachment ng EDSA 2, yung EDSA 2 mismo, nagsimula yun mga September eh. Di ba kami pa nga yung unang nag-file no ng impeachment case. Kami ang complainant kasama si Senator Herrera, Senator Alvarez. Yung amin pa noon, hindi pa klaro yung mga procedure at that time. Hawak ko pa yung papel, umiikot ako sa Kongreso. O, pipirma ba kayo? Pipirma ba kayo? Eventually, mga January, December, January, sabi na pipirma kami. So we had to make individual complaints. Hindi na isang resolution dati ginawa namin, Attorney Luke, tapos pinipirma namin, nagkaroon ng individual complaints. So kung titingnan mo, buwan din. Tandaan natin dito kay Pangulong Marcos, nagsimula lang na sinabi yung pangalan niya sometime November 14. Na sinabi ni Saldico, ako nagdi-deliver ng pera sa'yo. Ito yung ginagawa ninyo. Umusad kaso lumaki na lahat na. Ilang buwan pa lang tayo. Kung titingnan ko yung rally noon ng EDSA 2, yung maliliit na rally noon, kukumpara ngayon, mas malaki ngayon. Kung meron malawakang pagkilos na magaganap, palagay ko, aabot din sa punto ang pagkakaisa ng iba't ibang pwesto ng politika na hindi na talaga pwede ang Pangulong Marcos na magpatuloy. Bakit? Galit na negosyante. Nakita nila, biruin mo yung GDP. Akala mo 5%, ang totoo pala 3% kasi yung 2% pala goes GDP. Galit na yung maraming mga institusyon ng gobyerno, maging ang kapulisan, kasundaluhan. Kahit na pag nagrarally, makikita yung mga pulis bumubulong. Salamat po.
Oh, pasensya na kayo, nandito kami, pero salamat po. So ito yung mga bagay na nakikita ko ngayon, na dahan-dahan at maging sa survey nakikita natin, negative 50 na ang Pangulong Marcos. Natanggal ang Pangulong Estrada, positive 14 during that time. So ito yung mga patuloy na nakikita natin. Para sa akin, hindi politika. Katulad na sinabi ko, supporter nga ako ni Bongbong Marcos that time, nag-campaign ako eh. Pero nakikita ko talaga yung mismanagement ng ating bansa. Dahil hindi niya pwedeng i-deny yung kaninang tanong about substance. Kahit na nga walang isinabit doon ng Makabayan Black, sinabi lang nila, ito yung budget, ito yung SARO. Pag inimbestiga mo yun, lalabas lahat doon. Nilabas niya yung unallocated funds, andun lahat ng ebidensya mismo. Yung sinasabi ng parametric formula, andun. Kasi, nung araw sa Kongreso sa amin, bibigyan kang budget, District Congressman, 70 million. Huwag kang makialam sa national budget, ha? Gagawin namin yung kailangan namin gawin. Ginawa yung C5, ginawa yung flyover doon sa distrito ko, ginawa yung flyover sa Katipunan. Wala kaming alam doon. Because that was the National Infrastructure Program. Ang thinking ng national government, ito, may pondo kayo para yung hindi namin nakikita, ayusin ninyo. Kung may kulang pang classroom, kung may kailangan kayong tulungan sa pakuryente, sa patubig. Ngayon, anong ginawa ng DPWH? Congressman, tigto 2 billion kayo. Anong gusto ninyong mga proyekto? Yung matitira, yun na yung national government. At doon pa nila ginagamit sa kung saan-saan bagay. So, I agree with the state. Hindi ko nakita yung actual na final ng Makabayan Black, pero nakita ko yung draft nung sinubmit. Tama lahat yung sinasabi nila eh. And may substance talaga yun because no less than the national government, hindi mo na kailangan kalkalin. Yun lang releases at pirmahan ng pondo is enough evidence to prove their point that there is corruption in the budget. Tanong rin po, gusto niyo ipa-impeach ang Pangulo, gusto niyo ipa-impeach si Vice President. Sino po ang gusto niyo umupo sa gobyerno? At anong klaseng gobyerno yung gusto niyo ipalit? Thank you. Hypothetical yung yung question kasi marami nang naganap eh. So, siyempre pag na-impeach ang Pangulo, ang Vice President, susunod pa rin tayo dun sa Constitution. Kung ano yung nilalaman ng Constitution na, so siyempre, kung sino man yung nasa presidente ng Senado. No, pero kami sa Makabayan, so siyempre president ng Senado, pero kami nagpo-propose kami ng Transition Council na kung saan ando doon lahat ng mga sektor na pwedeng bumuo no in a specific time yung paano yung electoral reform, yung mga political dynasty, yung mga law na dapat na kailangan para mabago yung ating gobyerno. At doon mag-election ulit kung sino yung magiging president tsaka yung vice president. So, ganun yung tinitignan natin kung sakali no, na magkaroon, ma-impeach yung dalawang nasa tuktok. Magandang umaga po to all our guests. And since lahat naman po kayo former House lawmakers, I just want to ask po muna if ever na ma-impeach po muli si Vice President Sara Duterte, may mga worries ba kayo, particularly dun sa Makabayan representatives natin, na baka madribble na naman po ulit itong impeachment case versus Sara, our Vice President po, na pag dinala sa Senado, tapos magka-problema na naman sa term na forthwith, ganyan. What are your thoughts about it po? Personally, no, medyo positive naman ako ngayon. Wag lang makikialam si Presidente. No? Kasi yung panahon na yun nga, nagdidili-dali siya eh. May maraming mga distraction noon, may maraming mga barriers na mismong ang Presidente Marcos yung kumbaga kumukumpas doon sa Kongreso kung ano yung gagawin. Kaya nga tumagal yan, yung first impeachment complaint, yung tatlo, isinabmit yun December eh. Tapos yung pang-apat, February. So, ang tagal, no, nung hinantay. So, kung noong December pa lang ay talagang naging malinaw na, no, yung approach, no, positively para mag-go na itong impeachment kay Sara. Sana nagtuloy-tuloy itong trial doon sa Senate. So,
tinitignan pa rin naman natin yung bilang kung sakaling makarating ito sa Senado kasi kagaya na sinabi natin numbers game ito. So titignan natin ano na yung magiging posisyon ng iba pa na mga member ng Senate kung sakaling dumating sa kanila. Pero tingin ko hindi naman ito magiging parang fate nung nangyari sa panahon ni Escudero. I hope. Okay, yung next question ko po is, since, of course, unprecedented din na our president or our vice president are facing impeachment complaints, siguro mahalaga rin kung paano nyo po siguro i-explain sa mga kababayan natin na suportahan itong ganitong klaseng mga hakbang laban sa dalawa sa pinakamatataas po na posisyon po sa pamahalaan po natin. Talagang alam mo, napaka unprecedented, tama yung sinabi mo. At kailangan ng maturity ng mga Pilipino rin para mas masis ang moment na ito, no? Na nasa kamay nila, no? Yung pagkakataon para isulong yung impeachment complaint at isulong yung iba pang mga kapamaraanan para igiit yung accountability at saka yung hustisya. Siyempre, meron din silang role doon sa pag-pressure doon sa kanilang mga representante, doon sa Senado, na na gawin ang nararapat, which is impeach both si presidente at saka yung vice presidente. Meron naman kasing meron din naman kasing paraan kung paano magugobyerno sa susunod na yugto ng ating kasaysayan. Kaya wag tingnan na dahil unusual ay ay mali o hindi na pwedeng gawin, no? Pwede nating gawin at dapat kayanin natin na gawin itong ganitong malaking pagbabago sa ating bulok na bulok, no? Ang lalim-lalim na ng kabulukan ng ating politika. At ang mensahe doon din sa mga tiwaling politiko ay hindi na ito business as usual. Dahil matured na ang ating mga mamamayan na kaya silang palitan, no? I think this would be the message. Ito mismong pangyayari na ito na dalawang ini-impeach. Dapat mensahe na ito sa kanila no? Na pwede talaga na mag-impeach ka ng dalawa. No? Sana nangyari yung pagkakaroon ng diskusyon doon sa impeachment, particular ng Makabayan Bloc on the President. And doon sa kanilang pag-file, karapatan nila mag-file laban kay Vice President, at yun din na yung panahon para ang Vice Presidente sumagot sa mga issue laban sa kanya. Ang nakakalungkot lang, paugnay sa Kongreso, sa Senado, at siyempre sa administrasyon. Hindi na sa administrasyon dahil sila naman na may gawa nito. Pero yung Kongreso at Senado, na matatanggal yung Vice President mo, yung President mo na retain, siya yung highest rated, trusted official as of now, which is the political aspect or principle of the Constitution when you impeach. The political says, hindi ka na maka-function kasi, hindi ka muna magagawa yung trabaho mo. But the Vice President has the highest trust rating amongst the sitting congressmen, sitting senators. No, well, I'm not sure about the senators. Pero, kumpara kay Presidente, mataas siya. So, can you imagine a situation, tinitingnan ko yung isang sitwasyon, yung talagang grabe, yung ginawa, retained. Yung may sinasabi lang may kaso, at tama naman din, sabi ko, karapatan ng makabayan dyan, ng makabayan yan, tanggal. Dahil bakit? Sa politika. Dahil bakit? Takot sila sa 2028. Ganong kasimple yung pananaw ko tungkol dito. The congressmen and the senators this is not politics per se. When the Constitution speaks of politics, even if you look at the minutes during the Constitutional Convention debate, hindi naman sinabing botohan politika. Ang sinabi doon, kaya sa nagiging political na proseso, dahil nakikita
nung nag-file o nung Kongreso at Senado na itong taong to, hindi na nito kayang gampanan yung kanyang trabaho. At kawawa ang Estado, kawawa ang gobyerno. That was the reason why an impeachment case was filed against President Estrada during that time. So, kung nangyari sana yung hearing doon sa impeachment case na Makabayan Black at nangyari ito, walang problema eh. Payag ako sa magiging proseso. Ang kaso problema natin, selective, politika para sa pansarili, labanan sa 2028. Follow up na rin po, Congressman Mike. Mention na ni Congressman Franz po yung about sa Transition Council. Also be in favor of it, hypothetically? Hypothetically, of course, I'm not even in the position to say that, no? Pero naniniwala ba ako na kailangan baguhin yung struktura? Kailangan. Kasi, sorry pero si Senator Ping Lacson nagsabi niya lahat ng senador may insertion. Yung sinabi nila noon, yung contractor sa Kongreso, ito yung ginawa. Yung parametric formula, 2 billion naman. Kung ako si BP Inday Sara, assuming lang, nag-assume ako. Tapos, more than 1/2 ng budget ng infrastruktura, hapaghahatiin kagad ng Kongreso, Senado, ano na mangyayari sa bansa natin? May kailangan tayong baguhin eh. Hindi ugma at hindi tugma yung nangyayari ngayon. Palala ng palala. Kaya yung paniniwala ko na kailangan baguhin yung mga strukturang pampolitikal, ang strukturang pang-ekonomiya. May kikwento lang ako sa inyo. Ito, nandun ako sa zona, nakaupo ko sa Kongreso. Sabi ni President Bongbong Marcos, I will make sure to increase agricultural productivity. Tataasan ko ang budget sa irigasyon. Nako, Diyos ko po. Flood control pa lang tayo ngayon, ha? Tingnan natin ngayon itong irigasyon, kung ilan ang ghost project dito. Ito yung nagiging problema. Sayang, tama sana. Pero pag hindi mo ginawa, napunta sa nakawan, kawawa ang tao. Kawawa ang taong bayan. First time nangyari, PhilHealth, tinira ninyo. Tinira ng administrasyon. Eh di ba dapat palakasin na yung programa? Ngayon sa Thailand, sinimulan lang ata ng Thailand to, ilang taong, wala pang 1 dekada. Kahit anong sakit mo sa Thailand, 10% lang ang babayaran mo. Sa Pilipinas, magkapasakit ka, 60 to 70%. Anong sabi ni Dr. Tony Liachon? Dapat yung pondong yan, hindi nyo pera yan eh. Pinadami nyo pa nga dapat yan para lumaki yung programa at yung mga Pilipino, yung taong bayan, pag nagkasakit, matutulungan. Eh wala. Sana punta yan. Flood control. Do I agree to a change? Yes. Will it be a transition council? I do not know because that is a revolutionary government. Do we need to change the constitution? Yes. We need to change that. So ito yung mga bagay na kailangan natin ayusin sa ating bansa.